susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Can you take us back to that experience, no, or yung moment sa buhay mo kung kailan na sabi mo sa sarili mo at na-realize mo na meron talagang partner, that there is a God? Madaming pagkakataon eh. Siguro pagkakataon na binigyan ako ng lakas at tibay ng loob na lumaki ako sa lola ko, na naayos ko yung buhay ko, na nakagraduate ako. Pangalawa, pinanalangin ko kasing magkaroon ng pamilya. Pag sinabi kong pamilya, ibig sabihin, yung lalaking makakasama ko habang buhay, ibinigay niya sa akin. At higit sa lahat, ang magkaroon ng anak. Siguro yun ang masasabi kong, lahat ng hilingin ko, lahat ng ipanalangin ko ng taimtim sa Kanya na para maging kompleto yung pagkatao ko at magkaroon ng meaning yung buhay ko dito sa mundo, ibinigay niya yun sa akin. Yun yung naging guide ko eh, para magkaroon ng kabuluhan yung buhay ko, para magsilbi sa asawa ko, para alagaan yung mga anak ko. At sa tuwing nakikita ko yung pamilya na yun, masaya ako at sasabihin ko talagang parang wala akong hihilingin pa, na ang sarap mabuhay, na salamat sa pagkakataon na pinaranas na sa akin na maging asawa at magkaroon ng mga anak. Sa tingin mo, bakit kanya binigyan ng pamilya? Sa tingin mo, bakit niya ibinigay ang iyong mga hiling? Wow, medyo malalim na. Masasabi ko na maliit pa lang ako, alam ko na may Panginoon na. Kasi minulat din ako ng lola ng nanay ko na nandiyan ang Panginoon para sa akin. Kaya anong mangyari, lalo na kapag yung pananampalataya mo sa Kanya matibay, hindi Kanya pababayaan. At yun ang isa sa pinaka-pinangahawakan ko talaga, na mentras naniniwala ka, mentras yung pananaw mo at pananampalataya mo sa Kanya ay matibay at buo, hindi Kanya bibitawan. Sa tingin mo ba, kilala mo na siya? Kilalang kilala siguro, oo, pero naniniwala ko mas kilalang kilala niya ako. Alam niya. Kahit hindi ko, alam mo yun, parang minsan pupunta lang ako sa chapel, titingnan ko lang siya, sabi ko lang, salamat po. Parang alam ko na kahit hindi ko bigkasin yung mga salita na gusto ko, o nahihirapan ako, o masaya ako, alam kong alam na alam niya yun. Ngayon na isa kang nanay, di ba? Isa kang businesswoman, may influensya ka sa television, lalo-lalo sa social media. Paano mo pinapangalagaan yung relationship mo sa kanya araw-araw? Araw-araw, hindi ako nakakalimot na makipag-communicate sa kanya. At araw-araw siguro, dahil sa mga taong ibinigay niya sa akin sa paligid ko, araw-araw niyang pinapaalala sa akin kung gaano ko ka-importanteng tao. Kwentuhan mo kami about your devotion to Mother Mary. Paano ba nagsimula to, and ano ang mga ginagawa mo bilang isang devoto? Nakakaano, pero sige, never kong kinuwento to buong buhay ko in showbiz. Pero ang nakakaalam lang mga malalapit na tao sa akin. Nung bata kasi ako, madalas ako makapanaginip ng mga Mama Mary. Pero iba't ibang klaseng Mama Mary. At sa bawat panaginip na yon, binibili ng nanay ko yung santo na yun. So parang feeling ko, sabi ko, ay ito ba ay calling? Ano bang ibig sabihin ito? May mga pagkakataon nga, tinanong ko pa yung lola ko na, masama ba ako? Kasi bakit nagpapakita sa panaginip ko? Bakit kinakausap ako sa panaginip ko? So simula na parang lalong tumibay na, talagang iba pala. Parang wala andun talaga siya sa puso ko. Hanggang lumaki ako talaga, nandun talaga. Mama Mary, Padre Pio, Papa God. Actually, lahat naman sila. Lahat naman sila. Ano ang mga napuntahan mo na shrine ni Blessed Virgin Mary? O dami. Lalo na kapag nag-regional kami sa GMA kasi may mga pinupunta kami mga probinsya. So, I see to it na every time na pupunta ako sa probinsya na yun, makakapunta ako sa kahit anong simbahan nila. Pero siguro yung pinaka-ultimate dun is yung Fatima talaga. Anong naging experience mo nung nakapunta ka doon? Mababaw kasi ang luha ko maramdamin kasi ako. So, masarap yung pakiramdam nila na kapag pumupunta ka doon, ini-explain sa'yo na nandito si Mama Mary, ito yung nangyari sa kanya. Yung parang wow.
Parang ang sarap sa pakiramdam na maging malapit talaga sa kanya. Finally, paano mo ini-impart or ibinabahagi sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa iyong mga anak, yung faith mo sa iyong Panginoon and how you practice it? Diba? Yung asawa ko, sa totoo lang yung asawa ko yung mas nagpa-practice dyan. Kasi talagang every time, si Zia at si Sixto, actually yung anak ko maliit pa lang, pero alam niya pag sabi, Papa God, kukunin niya yung rosary, tapos ikis niya. Pati si Zia gano'n din. So, I'm very thankful din na yung asawa ko matibay din ang pananampalataya sa Panginoon. So, feeling ko isa yun sa mga dahilan na nakakatulong na hindi lang ikaw as individual. Maganda siguro kung pares kayo ng partner nyo ng paniniwala nyo at pananampalataya nyo, mas magandang team up yun. So, very thankful ako dahil yung asawa ko gano'n. Okay, thank you.